Hello sa inyo mga kasari, good morning and welcome back to my YouTube channel. So meron lang guys akong ikukwento sa inyo na pangyayari kahapon. Hindi ko siya na-share kahapon kasi sobrang hapon na at sobrang madami na ding bumibili. Pangyayari to sa isang customer na talagang nakakagigil much. Talagang nakaka-stress. And hindi kasi ito yung unang beses na pinakitaan niya ako ng ganong attitude dito sa tindahan. Hindi ko lang lubos maiisip mga kasari na bakit may mga ganitong tao na imbis na magpakita sila ng kagandahang asal kasi medyo nakakatanda na, ang sama pa ng pinapakita nila. 'Di ba dapat yung mga matatanda ang tinuturo, ang ginagaya ng mga bata para magkaroon ng magandang asal, pero wala, hindi pwede siyang tularan ng mga kabataan. So ganito kasi yun guys ang nangyari. Kahapon ng hapon maaga kong pinakain yung mga alaga ko. Naghihimay ako ng bangus, pritong bangus ang ulam ng aking mga alaga. Yung pangalawang prepare ko kay Basha na yun, so kinakamay ko kasi ang daming tinik, tinatanggal ko talaga sa isa ang tinik. So hindi ko matulungan si partner sa pagtitinda, kaliwat kanan meron. Syempre kung sino yung nauna, yun muna yung uunahin niya. Baka magalit naman yung nauna, uunahin yung nahuli sa kanya. So merong isang customer dito pumuesto dito sa kabilang side, sa mas mataas na bilihan, at bumibili ng gatas. So eto si customer, imbis na magsabi ng maayos, lagi siya mga kasari, lagi siyang ganyan bumili na parang siga, mata pobre, ganyan. Ganito yung tono ng boses niya. Pabili nga ng gatas, ganun siya. Tapos minsan kapag bumibili siya sa akin, gami naman. Hindi ko naman ikakayaman yung mga binibili niya sa akin. Minsan nga, sa isang linggo, hindi siya bumibili. Tapos kung bibili man siya, 10 piso, 5 piso, ganyan. Hindi naman umaabot kahit 50 pesos, kahit 20 pesos nga eh. Mga kulang lang dun sa mga kapag namimili siya, kunwari nakalimutan lang niya, ganyan. Ayan guys, meron lang bumili at hindi ko na binuksan yung ilaw mga kasari, kaya mapapansin nyo hindi nyo masyadong kita yung mga paninda kasi madilim, ang init kasi at maliwanag na din naman, kaya hindi ko na binuksan ng ilaw. So minsan kapag bibili siya, yung customer na nakakagigil much, ganito yung tono lagi ng boses niya. Pabili nga nito, 5 piso. Ganon siya. Hindi ko alam mga kasari kung anong ugali ang meron sa kanya. Kumbaga, ang napaparating kasi nito sa akin mga kasari ay masyado niya akong minamaliit or wala siyang respeto sa tao. And tingin ko matapobre na rin. Alam ko kasi kapag nagiging matapobre ang isang tao, ibig sabihin mayaman siya, milyonarya, ganyan. Wala pa naman, hindi nga up and down ang bahay eh. Although medyo maganda naman ang mas maganda sa bahay namin, pero kahit naman mayaman ka or may kaya ka, hindi mo kailangan yung ganong attitude, yung ipakita mo sa tao na wala kang respeto sa tao. Kasi in the first place, kahit mayaman ka man or may kaya ka, basta may respeto ka sa tao, mas yun pa rin ang nagmamatter yung attitude mo kaysa dun sa kung nasa saan ka. Yun guys yung pinopoint ko. Kasi kapag always siyang bumibili dito mga kasari, iba talaga yung tono ng boses niya, iba talaga yung napaparating nito sa akin. At ito ding taong to, may past issue na rin kami na masyado tong chismosa, na yung dati-dati ko pang presyo ng isang paninda ko, pinagkalat niya na ang mahal daw ng pagpepresyo ko. Mas mura daw doon sa pamilihan na yon. Ganun talaga kasi doon kami namimiling mga sari-sari store owner. Syempre kailangan namin magpatong. Yun ang hindi niya alam. Wholesaler sa retailer. Tayo mga sari-sari store owner, retailer tayo. Nagpapatong lang tayo para kumita tayo. So, dati na kaming nagkaroon ng issue at tumagal ng 2 to 3 years bago ko siya kinibu ulit. Kinibu kasi ako, kaya kinibu ulit siya. So, hindi ko alam kung bakit hindi pa rin nagbabago ang ugali. Ayun guys, na-distract lang ako kay partner dahil
dumaan dito sa likod at may kinuha sa rep. So, hindi ko alam kung bakit hindi pa siya natuto sa lesson na yun na ilang taon kung hindi pagkibu sa kanya, or wala lang talaga sa kanya na hindi ko siya kibuin dahil sino ba naman ako? So, sino din ba siya sa buhay ko? So, kapag bumibili ka, kailangan mo ng respeto at kailangan mo na, syempre, magmasid-masid ka. Alam mo, nagtitinda pa, may pinagbibilhan pa. Para kang siga dyan, na bibili na lang sa kabilang gilid at hindi mo alam ang first come first serve na kasabihan. Diba, mga kasari, common sense lang. Kaya, hindi ko maintindihan eh. Kaya talagang ang init, mga kasari, ng ulo ko talaga kahapon. As in, sobra. Hindi ako makamove on. Sabi nga ni partner, hindi daw ako makamove on. Hindi talaga ako makamove on, mga kasari, dahil ilang pagkakataon na ang inano ko. Sabi ko, kapag umulit pa to, talagang kukomprontahin ko na kung anong problema niya sa akin, sa amin, at hindi namin siya inaano, bakit ganon yung attitude niya. Pero kapag iba naman yung kinakausap niya, alive naman, pero kapag dito, poker face, mayabang, minsan nga nakukwento pa ng kung ano-ano, hindi naman ako nagtatanong kung ano-anong niyayabang, hindi ko naman siya kinakausap kung ano-anong niyayabang. Ayun lang guys, hindi kami as in close. Bibili lang dito, bihirang-bihira. Sa isang buwan, siguro mga 2 beses, ganyan. Tapos, wala pang 20 pesos yung binibili niya. Hindi ko alam talaga bakit ganun siya sa akin. Mahirap kasi kapag wala kang respeto sa tao. Nawawalan na din ako ng respeto sa kanya. Kasi ganun yun guys eh, kapag mas nakakatanda sa'yo. At kapag matanda ka, dapat ikaw ang magturo sa nakakabata ng magandang asal. Hindi yung ikaw pa yung kauna-unahang nagpapakita ng masamang ugali. Ganun ba? Dito nga guys, kapag may bumibili ng mga bata, as in bata, kapag hindi nangungupo, ako ang nangungupo sa kanila. At maya-maya, nangungupo na rin sila. So, yun yung na-absorb ng mga bata sa akin. Kaya dapat, yung mga matatanda, hindi naman ko nilalahat. Kapag gano'n ang ugali, bago-bago na. Dahil hindi nakakatuwa, nakakasira ng araw ng tao. Talagang gigil match talaga ako kahapon. Kaya ang ginawa ni partner guys, medyo binagsak din kasi ang pera. Hindi ko talaga, nasa kanya lahat ng kasamaan ng ugali. Inano din niya yung swak. Parang ginanon din niya. Kasi kung ano yung inano mo, ganun din yung ibabalik namin. Kasi ngayon, hindi na pwede sa tao yung kapag ginanyan-ganyan ka, babaliwaliin mo lang. Hindi ganun dito, mga kasari. Kasi hindi lahat ng bagay papabayaan mo lang kasi aabusuhin ka. Matuto ka din lumaban para sa sarili mo. Kaya nga kapag sa kapahag meron akong alas sa kanya. So, ay mga kasari, ganun ako kapag nainis sa isang tao. Grabe kasi talaga ang ugali, chismosang palaka, attitude, walang respeto. Di mo alam kung anong problema sa buhay, na sa kanya na yata lahat ng kasamaan. Ewan. So, yun lang guys, ang masashare ko sa inyo. Comment down below kung anong ginagawa niyo sa mga customer na ganon. Kung kinakausap niyo ba, pinapabayaan niyo lang, or bala na. Comment down below na lang mga kasari kung anong dapat kong gawin next time. Kasi hindi ko naman may iwasan na hindi yan bibili dito. Kasi alam niyo naman guys, bibili at bibili ang customer na iniiwasan natin sa ating sari-sari store. Kaya ano kaya magandang gawin guys? Comment down below. And dito ko na rin mga kasari tatapusin ng aking vlog. Thank you so much for watching. Mamimili kasi kami later at ire-ready ko pa yung kailangang i-ready. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!